Babantayan ng Malacanang ang mga vlogger na nagkakalat umano ng fake news laban sa administrasyon. Isa raw yan sa utos ni PBBM sa mga bagong opisyal ng PCO dahil marami na umanong mga kasinungalingang at maling impormasyon ang kumakalat online. Susuportahan din ng PCO ang anumang panukala na magbaban sa fake news. Siguro naman kahit po hindi palasyo ang tanungin natin, gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. And personally, when I was one of the resource persons dito sa TRICOM, I even suggested for a registration of all content creators to avoid this kind of fake news. Kaugnay po niyan ay makakausap natin ngayon Palace Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi, Yusek Castro. Yes, magandang gabi sa iyo, Miss Corina. Opo, yung binanggit po ninyong registration, meron po bang iba pang bahagi ng mundo na ganito na po ang ginawa laban po sa fake news na pwede po nating basehan o kaya gayahin? As of now, Miss Corina, wala pa po tayong alam na nagre-rehistro ang mga content creators sa ibang bansa. Pero maaari nating ibahin ito sa ating bansa para kumbaga ma-prevent natin ang pag-proliferate ng mga fake news. Ating bansa na rin ang pwede magsagawa upang maging maayos ang pagbabalita tungkol sa nangyayari dito sa ating paligid. Siguro ito po talagang kailangan pagmitingan at pag-isipan pa. Pero kasi yung tanong, paano exactly lalabanan ng fake news? Kung ang Meta nga po mula sa US, inalis na ang mga paraan upang mag-fact-checking ukol sa mga lumalabas online. Ito po ba'y bahagi? This will be an ongoing threshing out para po magkaroon ng regulations? Yes, mas maganda po talaga kaya mas mainam po na nagkaroon talaga ng TRICOM hearing patungkol dito dahil sa aking palagay bilang abogado at bilang content creator din at vlogger, nakikita natin marami talagang umaabuso sa kanilang sinasabing karapatang freedom of expression. Minsan, Miss Corina, hindi na to freedom of expression dahil nagagamit na ito. Nagagamit ng mga masasabi nating sindikato dahil talagang nagkakaroon ng troll farm. At pag sinabi nating troll farm, ang tambagay-bagay na sinasabi nila ay walang katotohanan kundi manira lamang, hindi ito kaugnay sa freedom of expression. Okay, so bukod po sa kampanya kontra fake news, ano pa po ang mga marching orders ni PBBM sa PCO? Unang-una, bilang Palace Press Officer, at kasama na rin po si PCO Secretary J. Ruiz, ang sabi sa amin ay kailangan namin ipabatid sa taong bayan kung ano ba ang programa, kung ano ba may itutulong ng gobyerno sa taong bayan. Kasi karaniwan ngayon, Miss Corina, dahil sa nagkakalat na fake news, mas nauuna kasing ibalita, headlines paminsan, ang mga fake news na naipapalabas at hindi yung mga programa na maaari makatulong sa ating taong bayan. So yun lang po, talaga magiging proactive po tayo para po ipaalam sa taong bayan ano ba ang pwedeng maitulong sa kanila ng gobyerno. May inaasahan po ba tayong balasahan pa o pagbabago sa PCO? Malakas po ang dating ng inyong mga mensahe ukol sa fake news at sa dating Pangulong Duterte kahapon. Isa po bang mas palaban at agresibong information dissemination ang maasahan ngayon mula sa Malacanang? Opo, Miss Corina, at hindi lamang po ang sinasabi nga natin, hindi lang po si dating Pangulong Duterte ang sasabihin nating nagpe-fake news. Lahat po na maaari nating makita na nagsasabi ng walang basyan. Atin naman po ay hindi natin i-curtail or trespass ang karapatan ng taong magsalita. Pero iba po kasi ang karapatang magsalita at iba po ang disinformation. So sa amin po, aalamin po talaga namin kung may disinformation, ito ay magbabase po kami sa mga materyales, sa mga ebidensya, bago po namin masabi na ang isang sinabi ay isang fake news. So pag nalaman po namin at kumbaga na fact check po namin na ang sinasabing to ay fake news, yun po talaga ay aming sasagutin at ipapaliwanag sa tao na ano ba yung katotohanan at ang nagsasabi na ito ay talagang fake newsmaker lang po. Okay. So in the absence of legislation, kasi kailangan pong dumaan ito sa Kongreso, hindi po ba? Hindi naman pwedeng basta na lamang magbibigay ng kautusan si Pangulo. Dadaan po sa legislation ito kung sakali.
Kailangan po na may bagong batas. Kumbaga, pandagdag lang po, Miss Corina, dahil meron naman po tayong batas patungkol sa cyber libel. Meron din po tayong batas tungkol sa false news. Pero hindi pa po kasi masyadong, hindi pa po to expanded to the point na dapat, let's say, may registration bang kailangan, ano yung mga dapat na implementing rules para makita natin na itong mga fake news vloggers na to ay maaari talagang matanggal o mawala sa isang social media platforms. Yun po dapat talaga ang tutukan ng lawmakers kung paano ito maaayos para hindi na kumalat man yung mga fake news sa vloggers. Now, in the meantime, iisa-isahin po ninyo at kayo po ba'y maghahabla kung sakali pong malaman na isa palang troll farm or fake news talaga ang pinagmumulan ng isang balita? Maaari po tayo magdemanda kung ito po ay talaga nakakasira na sa imahe ng gobyerno, sa imahe ng Pangulo, o kahit sino mga imahe ng na leaders ng bansa. Kapag po napatunayan namin na ito ay gawa-gawa lamang, hindi po kami magpapasubali na magsampa ng kaso. Huling tanong po, may ilang mga banat pa ang dating Pangulong Duterte laban sa administrasyon. Ang pinakahuli, dumami na naman daw ang mga iligal na droga sa Maynila, Cebu at Davao. Ano po ang inyong masasabi? Unang-una po, siguro mas magandang bumasa muna si dating Pangulong Duterte ng mga news. Kung ano-ano na ba ang nagawa po ng pamahalaan, ng PNP, ng PIDEA, sa mga nahuhuli at nare-raid na malalaking halaga po na worth ng shabu at ng illegal drugs. Meron po sa Metro Manila, meron po sa Cebu at meron sa Davao. Siguro mas maganda po, bago po siya magsalita, ay alamin muna po ang detalye. Mahirap po kasi nagsasalita nang wala siyang statistics o data. Kung puro bintang lamang po at intriga, at yan lamang po ang paniniwalaan natin, hindi po magiging maganda ang buhay natin dahil tayo ay mapapaligiran ng fake news. Maraming salamat, Talas Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro.